May banta po uli ng nakamamatay na red tide sa ilang baybayin sa bansa. Kaya babala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, huwag kumain o kaya manghuli roon ng mga shellfish. Nakatutok si Ian Cruz. Iba't ibang uri ng shellfish ang ibinebenta sa Barangay Matina Crossing Public Market sa Davao City. Ligtas naman daw kainin ang mga ito dahil galing ang mga ito sa coastal waters ng Samar at hindi apektado ng red tide. Ingat ang mga tao ngayon dahil sa inilabas na Shellfish Bulletin No. 7 ng BIFAR. Ayon kasi rito, nagpositibo sa paralytic shellfish poison ang mga shellfish na nakolekta sa San Pedro Bay sa Western Samar, Lianga Bay sa Surigao del Sur at coastal waters ng Dawis at Tagbilaran City. Maging ang Balite Bay sa Mati City, Davao Oriental at coastal waters sa Santa Maria, Davao Occidental, nagpositibo rin sa red tide toxin. Isa sa mga indikasyon apektado ng red tide ang isang dagat o karagatan kapag nagkulay kalawang o namumula ito. Continuous ang among monitoring. Tuloy-tuloy ang aming monitoring at napansin namin sa pamamagitan ng aming statistics na kapag may long drought o mataas ang temperatura tapos biglang ulan, dyan nagkakaroon ng red tide. Abiso ng BIFAR sa publiko, hindi ligtas kainin ng mga shellfish mula sa mga lugar na nabanggit, kaya iwasan ang pagkain, pag-harvest, pagbiyahe o pagbebenta ng mga ito. Dahil sa red tide, apektado ang pamumuhay ng hindi bababa sa 150 mangingisda. May tinatawag tayong Fisheries Aquatic Resource Management Council kung saan ang mga fisher folks empowered na silang gumawa ng ordinansa tulad na lamang ng mga regulations na ipapatupad nila. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.